So, tayo po dadako sa Joshua. Joshua chapter 10. Ayan. So, buklatin po natin ang aklat ng Joshua chapter 10. Sabay-sabay po natin pag-aralan. Ayan. So, next bro. So, itong chapter 10 mga kapatid, pinamagatan ko pong the secret weapon of God's army. Mamaya, malalaman po natin yung secret, kung ano yung nakatago, kung bakit sila nanalo, kung bakit sila nagsaksis. So dito po mga kapatid, nung pinag-aralan po natin yung chapter 9, di ba? Bago kungkurin ng Israel, yung ibang lugar, di ba? Nauna na yung Gibeon. Yung Gibeon, nauna ng pumunta sa Israel para hindi sila masakop. Parang nauna yung safety first. Kasi alam nila na kahit gaano sila karami, di ba, ang Gibeon, malakas din na lugar. Matitindi din yung army nila. At malalakas din sila. Pero anong ginawa ng hari? Di ba? Pumunta siya sa Israel. Kinausap niya si Joshua upang ito ilinglangin. Upang sa ganun, pati sila hindi salakayin, hindi mapatay. So anong ginawa nila sa Gibeon? Ginawa nilang alipin, slave, taga-igib ng tubig, taga-kuha ng kahoy. So, yun na lang trabaho nila. So, siguro, mas mabuti na lang na maging alipin, di ba? Kaysa patayin ka naman. Walang ititira na lahi nyo. So, ganun ang ginawa ng Gibeon, di ba? Nag-safety first na sila. So, dito po mga kapatid, chapter 10, ayan. Babasahin naman natin yung pagkikipaglaban ng bansang Israel. So, ayan. Next, bro. So, dito, ito pa rin yung command sa kanila. Di ba? Ito yung pa rin yung command sa kanila na kungkurin nila lahat ng lugar upang masagop ang bansang Kanaan o ang lugar na Kanaan. So, una, nasikreto nila mga kapatid. Next, bro. Ayan. Malaki ang kanilang pananampalataya. Yan yung una na secret nila kung bakit sila nahalo. Sa atin din, di ba? How big is our faith? Question mark. So, basahin po natin yung verse 1. Sige po. Chapter 10, Joshua. Now, Adoni-Zedek and Zedek, king of Jerusalem, heard that Joshua had taken Ai and totally destroyed it, doing to Ai and its king as he had done to Jericho and its king. And that the people of Gibeon had made a treaty of peace with Israel and were lying near them. Hanggang 2. Verse 2. He and his people were very much alarmed at this, because Gibeon was an important city, like one of the royal cities. It was larger than Ai, and all its men were good fighters. Ayan. So, dito po mga kapatid, sa verse 1 and verse 2, parang dinescribe dito kung gaano ka-importante yung Gibeon sa 5 hari. Kasi dito mga kapatid, nabalitaan ng hari ng Jerusalem na itong Gibeon nakipag-unite na, nakipagsadib na sa bansang Israel. So, ang sabi doon, di ba? Sayang tong Gibeon na to. Bakit? Kasi mas malaki pa to sa Ai. At higit sa lahat, mas matitindi o mas makikisig yung kanilang army. So, anong ginawa nitong hari ng Jerusalem? Di ba? Tinawag niya yung 5 hari upang makipagsanib at kalabanin ang bansang Israel. Next, bro. Ayan. Pero anong sabi kay Joshua sa verse 8 mga kapatid? Verse 8. Verse 8. Sinabi ni Yahweh kay Jose, huwag kang matakot sa kanila. Binigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala na isa man sa kanilang makakatalo sa inyo. Ayan. So actually mga kapatid, itong 5 hari na to, di ba? Hindi naman sila talaga takot sa bansang Israel.
kanino sila natatakot? Di ba? Kanino sila natatakot? Doon sa kanilang Diyos. Kasi kung papansinin niyo po mga kapatid, hindi naman marami o masyadong marami yung army o yung soldiers ng bansang Israel. Di ba? Hindi naman sila marami. Kaya lang, dahil sa bali-balita, di ba, natatakot itong mga hari na to. Dahil nababalitaan nila yung nagga-guide sa kanila. Nababalitaan nila yung Diyos nila. Pero kahit ganun pa, dapat nilang kalabanin itong bansang Israel. So, next. Ito yung kakalabanin nila, kaya in-encourage si Joshua, na sabi niya, huwag kang matakot. Bakit? Kasi ibinigay ko na sila sa'yo. Hawak mo na sila. Ayan. Nasa sayo na sila. Huwag ka nang matakot. Kasi kung babalikan natin yung mga sinaunang chapter, di ba yun naman yung encourage sa kanya, na dapat maging strong. Di ba? Palagi siyang ina-encourage na dapat maging malakas. So, yan po yung atake sa kanila. Yung Jebus, Lachis, Hebron, di ba? Tsaka Jarmut. Ang kasalakayan po nila, yung nag-traitor sa kanila, o yung timiwalag sa kanila, ano yun? Yung Gibeon. Ayan. So, anong ginawa nitong Gibeon? Di ba? Tawag kagad ng backup doon sa Gilgal. Bakit? Andun kasi yung mga Israelita. Doon sila nagkakampo. Ayan. So, yan po yung sasalakay sa kanila. 5 hari. 5 lugar. So, yan po, nag-usap-usap po sila. Doon sa verse 3, nagpadala po itong hari ng Jerusalem ng sulat sa 4 na lugar o 4 na hari upang sa ganun ay magkaisa po sila mga kapatid. At salakayin itong Gibeonites. Itong bansang Gibeon. So isipin niyo po mga kapatid, di ba? Kung normal na laban po yan at hindi kasama ang Diyos, di ba totally na pulbos na itong itong talagang mapupulbos itong Gibeon, tsaka yung bansang Israel. Yung Gibeon tsaka Israel nga, di ba? Pag naglaban, nawala ang Diyos. Sa tingin niyo, sinong mananalo? Di ba yung Gibeon? Kasi malaki po ang Gibeon. Pero dahil sa takot nila sa Diyos, di ba? Dahil sa takot nila sa Diyos, sumirinder sila sa bansang Israel. Nagpakaalipin na lang sila. Kasi alam ng Diyos na alam naman ng Gibeon, hindi nga malaki yung yung Israel, pero malaki naman yung kanilang Diyos. At higit pa sa lahat mga kapatid, malaki din yung kanilang pananampalataya, yung faith nitong si Joshua. Kaya anong nangyari? Nung nag-umpisa yung labanan. Yan. Anong nangyari? Next bro. Yan. Pakibasa po yung verse 11. Verse 11, sabi ko dito sa Tagalog, patuloy ang paghabol sa kanila ng mga Israelita habang bumababa sila galing sa Beth-horon. At nang papunta sila sa Azeka, pinaulanan sila ng Panginoon ng malalaking yelo at namatay sila. Mas marami pang namatay sa kanila sa yelo kaysa sa espada ng mga Israelita. So, dito po mga kapatid. So, kung bakit nasabi ng Diyos doon sa verse 8 na ibinigay ko na sa iyo yung 5 hari na yan, nasa kami muna. Bakit? Kasi pagdating sa labanan, tinutulungan sila ng Diyos. Ang Diyos palaging nandyan at nakikipaglaban kasama nila. So dito po sa verse 11, di ba? Ang sabi doon, ang nabasa doon, mas marami pang namatay o napatay doon sa pagbagsak ng yelo kaysa doon sa tabak. Yan. Mas marami pa yung namatay doon sa pagbagsak ng yelo kaysa tabak. Di ba? Minsan nababalitaan natin sa balita. Minsan umuulan ng yelo, pero hindi ganun kalaki. Minsan sa ibang bansa, umuulan ng yelo, pero hindi ganyang kalaki na nakakamatay. Daming binabagsakan. Pero dito po mga kapatid, binantayan sila ng Diyos, ginabayan sila ng Diyos. So pinapakita dito na talagang marami yung kalaban nila. So kung wala ang Diyos, totally pulbos itong bansang Israel. Talagang walang matitira sa kanila. Isipin niyo po, di ba? Ang sabi nga doon, kasing dami ng buhangin itong kaaway ng bansang Israel.
siguro sa isang alagad o soldiers ng ng Israel, di ba? Yung isa sa kanila equivalent to to 20 o 40 soldiers ng mga kalaban. Kasi ang dami nilang kalaban. Isipin niyo po ilang yelo yung bumagsak. Ganun po kadami yung kalaban ng bansang Israel. Kasi ikaw pa naman, di ba? Kakalabanin mo yung 5 hari. Hindi ka ba manginginig? Hindi ka ba matatakot? Kung wala kang backup, na katulad ng ating ng Diyos, di ba? So, diyan po mga kapatid, tinulungan po sila at umulan ng yelo, ng tipak ng bato. So, kung may tanong po kayo, magtanong lang po kayo. Ayan, para hindi na po natin balikan. So, verse 12 hanggang 14. Ayan. Sige po, pakibasa. Verse 12 to 14. Nang araw na pinagtagumpay ng Panginoon ng mga Israelita laban sa mga Amoryo, nanalangin si Josue sa Panginoon. Pagkatapos sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, Araw, tumigil ka sa itaas ng Gibeon. Ikaw naman, buwan, tumigil ka sa itaas ng kapatagan ng Ayanon. Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Ang pangyayari nito ay nakasulat sa aklat ni Dasyan. Tumigil ang araw sa gitna ng langit at maghapon itong hindi lumubog. Hindi pa nangyari ang ganito mula noon. Na sumagot ang Panginoon sa panalangin ng tao na kagaya nito. Tunay na nakikipaglaban ang Panginoon para sa Israel. So, ayan. So, itong verse na to mga kapatid, di ba? Marami pong paliwanag dito. So, doon po, hindi lang yung malaking pananampalataya yung pinakita ng bansang Israel. Bagkus, pinakita din nila yung malaki nilang panalangin. Kasi nanalangin po sila, di ba? Pinakita nila yung malaking panalangin nila. Ano yung panalangin nila? Ano yung panalangin nila? Di ba? Na ang araw at ang buwan ay hihinto sapagkat palubog na ito. So, kailangan nilang magapi, di ba? Yung kalaban, matalo yung kalaban bago lumubog yung araw. So, ang sabi dito mga kapatid, halos isang araw na hindi lumubog yung araw. 24 hours. So, isipin niyo po yun mga kapatid. Kaya, sabi po nila, di ba? Sabi ng mga scientific, kulang ng araw. Itong araw natin. Bakit? Kasi sa kanila. Ginamit sa kanila. So dito po mga kapatid, pinag-utusan ni Joshua, yung araw tsaka buwan na hihinto. Ang tanong, gumagalaw ba ang araw? Di ba? Ano ang gumagalaw? Yung araw o yung mundo? Kaya sabi ng ng mga iba na nabasa ko sa bakit niya inutusan yung yung araw? Ay ang humihinto ay ang gumagalaw naman is yung mundo. Pero sa panahon nila mga kapatid, di ba? Wala pa namang astronaut na pupunta sa taas nila. Wala namang technology na kaya nilang teleskopin yung mundo tsaka yung buwan ay araw na umiikot. So, parang na lang yon, parang common sense, di ba? Siyempre, pag nabubuhay ka nun, tas wala pang mga technology, di ba, makikita mo na parang araw yung gumagalaw. Pero alam ng Diyos yun. Di ba? So, anong ginawa ng Diyos? Pinatigil niya yung mundo. Di ba? At nag-steady yung yung araw. So, minsan, ito po yung hinahanap nila. Yan. Ito po yung hinahanap ng iba. Kasi kung babalikan din natin, marami din katulad na ganito. Sa panahon ni Isaias, di ba? Ano yung ginawa ni Isaias doon sa siyang hari? Kasi humingi ng palatandaan yung hari para siya ay gumaling. Ang sabi nung ni Isaias, yung anino, di ba? Pababalikin niya ng 10 degrees yung araw. Kaya doon,
mayroon ding tawag, yung the missing time. Missing time. Ano pa? Kay Elijah. So marami pang miracles ang ginawa ng Diyos. So, dito po mga kapatid, di ba? Nung 2015, iwan ko kung alam nyo pa yun, November. Di ba sabi sa balita na titigil o hindi sisikat yung araw within 1 week. Ayan. Iwan ko kung nabilitaan nyo po yun. Na hindi sisikat yung araw within 1 week. Pero hindi naman nangyari. Wala namang nangyari. Bakit? Kaya sabi dito, mga kapatid, sa verse, yung last na binasa po natin, kailan pa may hindi na muling mangyayari. Ayan. So, dito rin, hindi na muli susunod sa isang tao at makipaglaban sa panig ng Israel. So, dito, sabi dito, hindi na muli susunod ang Diyos sa tao. Bakit? Kasi yun ang hiling ng bansang Israel para sila ay manalo. Para mapagtanggupayan nila ang kanilang victory. So dito po mga kapatid, next bro. Sa verse na ito, ayan, wala ba kayong katanungan dito? Diyan naman po si Brother Aris. Sa miracle na ganito. Diba? Na yung araw pinatigil ng ating Diyos. Yan. Kasi sa iba, pinagdidebatihan po yan mga kapatid. Yan. Pinag-aaralan po nila yan. Itong miracle na to. Sa panahon daw po ng mga sinaunang Egyptian, tsaka Hindu, tsaka Chinese, mayroon daw story na may nangyari na ganito, na hindi daw sumikat ng buong araw. So marahil na kahit doon sa aklat ng mga sinaunang mga Egyptian, mga Chinese, mga Hindu, na parang naisulat din nila yung ganitong kalagayan o naranasan din nila yung ganitong kalagayan. Siyempre ba na pag hindi umaraw, di ba? Sa bansang Israel, doon sa ibaba ng mundo o doon sa kabila ng mundo, siyempre madilim doon. Hindi rin sisikat yung araw ng isang araw. So, parang kapati yung mga stories, ancient, o yung mga sinalumang istorya o sulat ng mga Egyptian, Hindu, Chinese, mayroon din silang naitala na ganitong kalagayan. So itong Joshua po mga kapatid, naisulat ito ng mga between 1400 BC or 1370 BC. Ayan. So doon po yung nasulat. So wala pong karagdagan po dito mga kapatid. Kuya Aris. Ayan. So wala. So next bro. Ayan. Next. So, doon po mga kapatid, hindi pwedeng makipaglaban itong bansang Israel na walang pananampalataya. Di ba? Minsan, sinasabi po natin na kaya mo yan, ayaw mo lang maniwala. So, sa atin din, di ba? Sa buhay natin ngayon, bilang isang Kristiyano, hindi pwede na tayo po yung nakikipaglaban na walang pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, ibig sabihin, wala din yung Diyos sa atin. Pag-ibasa po yung 1 Timothy, chapter 6, verse 12. With the good fight of faith, we hold eternal life, whereunto thou art also called, and as professed good prisoner before many witnesses. Ayan. So sabi doon, makipaglabang kayo na mayroong pananampalataya. Next bro. Sa John chapter 5. 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Pag-ibasa rin.
Sige po, pakibasa. Sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. So pinapakita rin dyan mga kapatid sa verse na yan, di ba? Tayong mga Kristiyano, hindi rin natin kayang mapagtanggumpayan yung mundo kung walang pananampalataya. Bakit? Kasi bago po tayo lumaban bilang isang Kristiyano, nauna na po ang ating Panginoon Jesucristo. Siya na yung unang nakipaglaban. Kaya nga po, mayroon na po tayong mayroon na po tayong example. Mayroon na tayong susundan. Bakit? Kasi kung nakaya na ng Diyos, ng ating Panginoon, makakaya din natin. Bakit? Kasi nagtitiwala po tayo sa kanila. Ang tanong, mapagtatanggumpayan ba natin itong mundo na to? Kaya dito po mga kapatid, pinapakita din sa atin na kung gaano kalaki yung ating pananampalataya. Kung babalikan po natin si Apostle Peter, di ba anong sabi ng Diyos sa kanya? Nung lumakad po siya sa tubig. Ano pong sabi sa kanya? Di ba? You have a little faith. Mayroon kang maliit na pananampalataya, kaya ka bumagsak. Minsan ganun po yung nagiging asal po natin. Di ba? Pag natatravel na po tayo, o nasa malaking problema na po tayo, minsan, yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon, unti-unting bumabagsak. Unti-unting nawawala. Kaya sabihin sa atin ng ating Panginoon, mayroon ka kasing maliit na pananampalataya. Sukat sa kanila, na kaya nilang magtagumpay, dahil sa pananampalataya nila, kasama nila ang Diyos. Sa atin naman, makakaya din natin, kasi kasama din natin si Kristo. Next bro. Sa pangalawa, ayan, word sa kabila. Ano pa yung malaki sa kanila? Di ba? Yung kanilang, malaki yung pagsunod nila, yung obedience nila. Sa atin din, di ba? Gaano kalaki yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat, anong sabi sa bansang Israel? Next bro. Sa Deuteronomy, anong command sa kanila ng Diyos? Pakibasa po. Pakibasa. Sige lang, huwag kayo mahiya. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. So yan po yung palaging sinasabi sa kanila sa panahon pa ni Moises, di ba? Na kinuman ng Diyos na dapat lumakad sila ayon sa palatuntunin ng Panginoon. So command sa kanila na sumunod sila. Bakit? Kasi ayaw na nang maulit ng chapter 10 yung nangyari sa chapter 7. Ano ba yung nangyari sa chapter 7? Next bro. Di ba ito yung po yung nangyari? Ano din yung kalagayan ng bansang Israel that time? Di ba nakikipaglaban din sila? Saan sila nakikipaglaban? Kung nakinig po tayo, chapter 7. Ano yung kalaban nila dito? City of Ai. Di ba? Yung pinakamaliit na lugar, yung pa yung nakatalo sa kanila. Bakit kasi? Anong nangyari? Dahil sa kasalanan. So kailangan talaga nilang sumunod sa command. Di ba bago sila sumugod doon sa Jericho, pinagbawalan na sila o kinuman na sila na may mga bagay na hindi pwedeng kunin. Pero anong ginawa ni Achan? Di ba? Chapter 7. Sinuway niya iyon. Kaya anong nangyari doon sa mga sundalo ng Diyos? Marami ang namatay. Wala naman silang kasalanan doon sa ginawa ni Achan. Wala naman silang hindi naman sila connected, pero bakit sila yung namatay? So, ayaw na dito sa chapter 10, ayaw na ni Joshua na mangyari ulit yung nangyari sa chapter 7. Isipin niyo po, nung nangyari po yung sa chapter 7, anong nangyari kay Joshua? Di ba? Lumuhod, naghinagpis, pinunit niya yung kanyang mga damit. Tapos sabi ng Diyos, nagkasala ang bansang Israel. So dito, hindi na dapat pwede sa chapter 10. Na sana sa chapter 10, walang susuway. Bakit? Pag sumuway sila, baka hindi lang
37 o 36 yung mamamatay. Kasi marami po silang kalaban dyan. So next bro. Saan? Ayan pa, sa Deuteronomy chapter 20 verse 8. Pakibasa po. Deuteronomy 20 verse 8. The officers shall speak further unto the people, and they shall say, What man is there that is fearful and faint-hearted? Let him go and return unto his house, lest his brethren's heart melt as his heart. Ayan. So, dyan po sa Deuteronomy chapter 20, verse 8, kung mapasahin po natin hanggang verse 1, di ba? Ang sabi ng mga namumuno sa kanila, na maganda na sila sa pagkikipaglaban. Pero, sabi naman sa verse 8, na kung sino man yung mga tao na takot, di ba? Kung sino man yung tao na nanginginig, di ba? At naduduwag, sabi sa verse 8, umuwi na lang kayo. Sabi doon, bakit? Baka kasi mahawaan nyo pa yung iba. At pati sila mahinahan din ng loob. Di ba ganun? Pag andun ka sa sitwasyon na mapanganib o pupunta kayo dun sa isang labanan, isang sabakan. Kung ikaw yung taong takot, duwag, di ba? Sabi, uwi ka na lang, wala kayong may tutulong. Diba magiging pabigat ka pa? So, ganun ang sinabi sa verse 8 sa mga bansang Israel. Kung sino man yung takot, umuwi na lang. Baka mamaya, mahawaan mo pa yung mga iba. So next bro. So yan po mga kapatid. Ano pong ginawa ng bansang Israel? Di ba? Sinakop nga nila yung 5 hari. Kinalaban po nila. So, makibasa po yung verse 24. Verse 22 na lang, hanggang 24. Iniutos ni Diyos mo sa kanyang mga tauhan. Alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bumanga ng yumin. Lapas ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin. Ito'y ganun nga ang ginawa nila. Nilabas sa yumin ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakish at ng Eglon. Nang nasa harapan ng Joshua ang 5 hari, inipon niya ang kanyang mga mandirigma at inutos sa mga pinuno. Hali kayo, tapakan ninyo sa liig ang mga haring ito, at ganun na ang ginawa nila. Ayan. So, tingnan niyo po mga kapatid. So, hindi na po natakot itong si Joshua. Sinunod pa rin yung utos ng Diyos. Nakalaban itong 5 hari. Hanggang sa mapatay lahat ng kanilang mga kalaban. And then, may nagbalita na itong 5 hari nagtago sa kuweba. So, anong ginawa ni Joshua? Pinatakpan ito. Takpan nyo, sabing ganon. And then, nung pinabuksan din. Pinabuksan. And then, next bro, anong ginawa sa 5 hari? Di ba? Kinuha. At anong utos ni Joshua sa kanila? Yan. Pagkatapos, sinabi sa kanila, huwag kayong matatakot o panghinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng inyong mga kaaway. So, ang sabi doon, sa mga soldiers ng Israel, hali kayo, apakan nyo sa ulo itong mga hari na to. Itong hari ng Hebron, di ba? Hari ng Jerusalem, hari ng Jarmut. Apakan nyo. Huwag kayong manginig. Di ba? Kahit nanalo na itong bansang Israel, natatakot pa rin silang umapak doon sa ulo ng mga hari. Siyempre, ikaw lang, sundalo ka lang, tapos aapakan mo yung hari ng iba. Di ba? Parang nakakatakot din. And inapakan nila sa liig para upang tanda na pinabagsak nila itong 5 hari na to. So dito sa nangyari na ganito mga kapatid, di ba? Napakarami ang natakot sa bansang Israel. Bakit? Kasi pag may sumaway dito, baka ang bansang Israel ang nandito ngayon. Baka sila yung inaapakan ngayon. So ayaw ng Diyos na inaapakan itong bansang Israel. Kasi pag once na inapakan itong bansang Israel, parang inapakan din nila ang Diyos. Sapagkat alam ng mga kaaway, alam ng mga nakatira dyan kung sino yung Diyos ng bansang Israel. So, ganyan pa ang gagawin ng Diyos sa kanila. Next. Ayan, pangatlo.
So, yung una, mayroon silang malaking pananampalataya, malaking pagsunod. Ngayon naman, kung bakit sila nanalo, kasi mayroon silang malaking Diyos. So, sa atin din mga kapatid, diba, gaano ba kalaki yung Diyos natin? Hindi ko naman sinasabi na sukatin po natin. Diba? Kasi hindi mo naman siya masusukat. So, dito po mga kapatid, diba? Sa verse 28 hanggang verse 24, next bro. Yan. Diyan sa 1 Chronicles, chapter 29, verse 10 and 13, pinakita o sinabi diyan na malaki yung Diyos natin. Bakit? Siya ang nagmamayari ng lahat. Siya ang kumukontrol sa lahat. Siya ang gumawa ng lahat. Kaya pati yung mga bagay sa labas ng mundo o sa loob ng mundo, kaya niyang kontrolin. So, ibig sabihin, pag nasa Diyos ka, kaya mo din itong kontrolin. Next, bro. Ayan. So, sabi sa Psalms 60 verse 12, ayan. Sabi po, pakibasa po. Pakibasa. With God, we will gain the victory and He will trample down our enemies. Ayan. So, yun pong sinabi ni David, di ba? Na kung kasama natin ang Diyos, siguradong victory. Pero pag hindi nyo kasama, siguradong pagkatalo ang matatamo po natin. Next. Ayan. So, yan po yung sinasabi sa kanila na dapat itong mga hari na to ay gapiin natin o gapiin ng bansang Israel. Sapagkat kung mabalikan natin yung verse 28 hanggang 34, dito po mga kapatid, diretsyo na yung pagsalakay ng bansang Israel. At maraming lugar yung nasakop po nila dito. At kung ano yung ginagawa nila sa sinuunang sinakop nila, ganoon din yung ginagawa nila. At yung matindi pa dito mga kapatid, walang itinitirang buhay. Walang survivor. Talagang lahat pinapatay. So kaya kung babalikan po natin ang Old Testament, talagang madugo. Talagang patayan. Talagang pisakalan. Kaya kung nabubuhay ka dito, di ba, tapos sa kang hintil, malamang isa ka rin sa pinugutan. Isa ka rin sa pinatay. Patayin. Sapagkat ang gusto ng Diyos, i-conquer lahat ng mga hari. Bakit? Iisa lang dapat kasi ang maghari sa buong mundo. Walang iba kundi yung ating Diyos. Pero dahil sa kanila, di ba, itong mga hari na to, dapat nilang conquerin. So lahat din po tayo mga kapatid, bilang isang Kristiyano, di ba, may gawain din po tayo para i-conquer yung mga nag-ahari sa mundong ito. Di ba, ano ba yung nag-ahari sa mundo? Sa mundong ito? Sa sarili natin. Di ba? Kasi sa atin, nag-ahari yung inggit. Nag-ahari yung makasarili. Nag-ahari yung kasinungalingan. Di ba? Yun yung mga bagay na nag-ahari sa atin. Pero ang gusto ng Diyos, yung maghari, yung salita ng Diyos. Next. Ayan. So, sabi dyan mga kapatid, sa Romans chapter 8, verse 12 and 13, pakibasa po ng mabilis. Pakibuklat ng mabilis. Ayan. Romans chapter 8, verse 12 to 13. Yan o. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sapagkat mamamatay kayo kapag mamuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupirin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, yan po mga kapatid. Ang sabi dyan, patayin mo na yung kasalanan mo bago ka pa patayin nito. Diba? Unahan mo na siya. Minsan kasi, hinahayaan pa natin mabuhay yung kasalanan sa sarili natin. Kaya anong nangyayari? Siya pa rin yung kumukonquer sa ating buhay. Next, bro. Ayan. Ang sabi sa Romans 8, verse 37, diba? Tayong mga Kristiyano is more than conquerors. So, ibig sabihin, masigit pa tayo kina Joshua. Masigit pa tayo sa kanila. Pero ano nangyayari? Diba? Hanggang ngayon, kahit na Kristiyano na po tayo, natatalo pa rin po tayo. Kaya, balikan po natin yung
Corinthians. Next bro. Ayan. Kaya sabi ni Apostle Paul dyan, di ba? Examine yourself. Bakit? Kasi Kristiyano na kayo, pero natatalo pa rin kayo. Kristiyano na kayo, masigit pa kayo sa mga conqueror, pero natatalo pa rin kayo. Kaya sabi dyan, examine yourself. Baka bigo kayo sa inyong pananampalataya. Bakit kayo nabibigo? Dahil sa kasalanan. Kaya nga po dito mga kapatid, sa Corinthians, matagal na nanatili sa Apostle Paul dito. Bakit? Kasi ito yung iglesia na mahirap patinuhin. Ito yung iglesia na mahirap i-conquer. Kaya nagtagal si Apostle Paul dyan para itong Corinthians ay magtino. Kasi Kristiyano na sila, pero iba pa rin yung naghahari sa kanila. Next. Yan pa rin ang naghahari sa kanila. Diba? Nagiging alipin pa rin sila ng kasalanan. Slave pa rin sila ng kasalanan. Diba tayo po na nakikinig, tayo pong mga Kristiyano, hindi na po tayo slave ng kasalanan. Pero hanggang ngayon, yan pa rin yung naghahari sa atin. Yan pa rin yung nagko-conquer sa atin. Kaya that's why na tinatamad po tayo sa pagdalo ng linggo. Diba? Kasi iba pa rin yung naghahari sa atin. Hindi pa totally na kinonquer ka ng Diyos. Bakit? Nakatali ka pa kasi sa kasalanan. Isipin nyo po, ilang araw po tayo nakikipaglaban? Ilang araw po tayo nakikipag-conquer sa isang linggo? Di ba? 6 days. Magmula bukas, laban ulit. Di ba? Nasa labas ka ulit. Laban ka hanggang Saturday. Pagdating mo ng Sunday, babalik ka ng worship. Di ba ganun ang ginagawa ng bansang Israel? Pagkatapos nilang gapiin yung mga kanilang mga kalaban, saan sila pupunta? Sa Gilgal. Tapos, sasalaki sila ulit. Tapos, babalik sa Gilgal. So, doon yung nila, yung, tag dito? Home base nila. Doon yung nila, meeting place nila. Doon yung safe na lugar nila. So, sa atin din, tayo mga Kristiyano, hindi ba natin alam na pagkatapos nitong worship na to, makikipaglaban tayo ulit within 6 days. Tapos babalik tayo sa home base natin para pag-aralan ulit yung mga bagay na tatalunin natin. Pero ano nangyayari? Di ba? Every Sunday, may unti-unting nababawasan. Ibig sabihin, paglabas nila, may namamatay. So mag-ingat po tayo. Baka sa susunod na laban po natin, hindi na po tayo makabalik sa home base. Next. Kaya sabi diyan, anong kinakatakot mo? Kaya sabi sa Corinthians, di ba? Hinahanap ni Pablo yung kamatayan. Sabi niya, asan ka ngayon kamatayan? Saan yung victory mo? Di ba? Kasi pag Kristiyano, sinasabi sa'yo, talagang panalo ka na. Pero nasa sa'yo yun kung magpapatalo ka. Next bro. Ayan. Pakibasa po yan. Sige po, huwag na po kayo mahiya. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. O, di ba? So, sa kanila, hindi nila pwedeng iwan ang Diyos. Bakit? Matatalo po sila. Sa atin din, bilang isang Kristiyano, hindi rin natin pwedeng iwan ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi matatalo din tayo. So, pag nasa Kanya ka, di ba, imposible na hindi ka mananalo. Kaya lang, di ba, ano bang nangyayari sa atin? Mayroon kasi tayong maliit na pananampalataya, maliit na pagsunod, at minsan, minamaliit natin yung Diyos natin. Kasi nauuna yung mga bagay na ginagawa natin. Nauuna yung sarili mo. Nauuna yung desisyon mo. Kaya dyan po mga kapatid, di ba? Kaya nagtataka tayo, ba't kaya hindi ako pinagpapala ng Diyos? Ba't di kaya pinapakinggan ng Diyos yung healing ko, yung prayer ko? Bakit? Kasi yun ang namumuno sa atin. Maliit na pananampalataya, maliit na pagsunod, di ba? Maliit na Diyos. Kasi minamaliit natin yung Diyos natin. So hindi po natin pwedeng maliitin. Bakit? Baka kasi pagdating ng panahon, di ba? Aapakan niya tayo sa leeg. So wala na pong dagdag question. Yan, next bro.
And magandang umaga po.